Okay guys, ang mabilisang DIY muna tayo for Hyundai Ion 2014 model. Ang gagawin natin today ay maglilinis tayo ng throttle body ng Ion, no? So start na tayo, buksan na natin to. Medyo matagal na tong kotse na to na hindi nagagamit at nandito lang sa garahe, kaya yan, lilinisan natin. So yung mga naaabot ko lang, napupunas-punasan yung mga naaabot na part, pero today itong portion na to, yung throttle body, subukan nating baklasin tapos linisin natin. So yan. So ano yung mga kailangan nating tanggalin? So yung kailangan nating tanggalin dito, para of course magkaroon tayo ng access dito sa ating throttle body at matanggal natin yung lahat ng nandiyan dyan, kailangan muna natin tanggalin yung airbox, no? Doon sa mga model na kagaya nung sa akin, Ion na 2014 at hindi pa nagpapalit ng air intake, so ganito pa rin yung itsura niya, no? So meron pa ring airbox na nakalagay. Para tanggalin yan, meron yang 10mm na screw, ganito, screw o bolt, ano ba yung tawag dyan? So meron ganyan, tatlo yan, isa, tapos andito yung isa, ayan, dalawa, and then yung pangatlo ay, kung makikita nyo, yun, ayun siya. So kailangan lang tanggalin yung tatlo na yun. Tapos of course kailangan nating i-remove din itong accelerator na tawag dito, accelerator na cable. So yan, actually niluwagan ko na to kanina, para at least mas madali, one hand lang ang gamit natin. So tatanggalin ko muna ito, yung sa accelerator cable. 10mm lang din yan actually, yan. So pag natanggal natin, tabi lang muna natin siya dyan. Mamaya papakita ko na lang din yung mga tinanggal natin, no? Yung mga screw na tinanggal natin. Ayan. Pagka natanggal mo yan, so pwede mo nang kunin itong accelerator cable. Actually meron siya namang parang kanal dyan, no? Para maipasok mo to. So later, hindi ka mahihirapan kung paano mo siya ibabalik. Now after natin yan matanggal, of course luwagan na rin natin itong mga para dun sa airbox natin. Ayan. So gagamit lang kayo ng 10mm na socket, no, para at least kuhang-kuha niya at hindi mahulog. Ayan. So ganito yung itsura niya. Ayan. Okay. And then lastly, itong nandito, dakutin lang natin. Naluwagan ko na kasi ito kanina. Dakutin lang natin. So yan, since naluwagan na natin lahat, yung next naman natin na kailangan gawin, actually kailangan magkakaroon tayo ng access dito, no, sa air intake o doon sa throttle body natin. Dito yung portion na yan. So ito, pwede mo itong luwagan, 10mm lang din yan. So pagka naluwagan mo na siya, actually pwede mo yung hawiin. Yeah. Hirap pag one hand. Sa kabilang side. Yan. Okay. Pagka nahawi mo na siya, actually dito meron din isang hose na nakakonekta. So pwede mo yung tanggalin. Gamit ka na lang ng pliers dito para maibaba mo siya. Okay. So yan, pagka natanggal mo na yung mga part na yan, actually itong buong airbox mo, pwede mo na yan iangat. Tapos pwede na natin yung tanggalin. So ayan, lagay muna natin dito sa table. So yun, ano next? So yung next, kailangan natin tanggalin ito, yung mga socket na to, para magkaroon tayo ng access, and then tanggalin na rin natin itong accelerator cable para at least walang nakaharang. Tapos pwede nating ma-access yung lahat ng mga kailangan nating tanggalin, no? Kagaya nito, puro 10mm lang naman siya halos. So yan. So yun, since natanggal na natin yung ating accelerator cable,
Now, yung kailangan gawin ay tanggalin naman yung tatlong 10mm. So, meron dyan 10mm dito. So, ito yung una. Yan yung isa. Tapos, meron yan dito. Ito yung pangalawa. Okay. Tapos, sa ilalim naman yan, meron yung ayan, ito yung pangatlo. So, parehas yung tatlong 10mm yan. And then, after that, kailangan mong paluwagan. Meron yung 12mm dito sa ilalim, no? Kasi itong bakal na to kailangan niya matanggal or di naman matanggal, lumuwag para at least maihawi natin to at matanggal natin ng tuluyan itong buong throttle body natin. Niluwagan ko naman na yan. So meron yan dito. Pag nailuwag mo na, kailangan mo lang ingatan, no? Pagka nailuwag mo at hinawi mo to, kailangan mo lang ingatan itong water outlet. Ito. Yan. Kung nakikita nyo yan, meron parang plastic na yun yung nasa ilalim, no? Yung plastic na nasa ilalim na yun, kailangan nyo lang ingatan kasi baka matukuran itong bakal. Plastic lang siya, baka mabasag, no? O ayun yung water outlet yan sa ilalim na yun. So dahil natanggal na natin yan lahat, siguro ang reminder lang, pagka gumagawa kayo nitong throttle body na cleaning, make sure na malamig yung engine nyo, no? Hindi siya mainit kasi may pressure yung coolant. So paggagaling ka sa takbo at lilinisan mo, mainit yan. So malamang sisirit yan dito sa mga hose na to. So kaya kailangan make sure na malamig ang makina pagka gagawin mo to. Okay? So tanggalin na natin to. Ganun lang din. Kailangan lang yan ipitin ng pliers tapos tanggalin dito. And then meron pa yung isa doon sa likuran. Nakikita nyo yun, itong part na to. Sa likod na yan, pakita ko mamaya pagka tatanggal ko na. Yan yung mga ito, sa likod na hose, yun yung mga kailangan tanggalin. Okay? Babawas talaga ng coolant yan, pero normal lang yan. So, kasi yung mga hose na to, yung bypass siya papunta dun sa ayan. So tanggalin na natin. Kailangan mo lang dahan-dahanin. And then kung nadahan-dahan mo na siya, ito yung sinasabi ko kanina, dumi, yung sinasabi ko kanina na hose, no? So yung hose na yan, ganun din, kagaya ng ginawa natin dun sa isa, kailangan lang natin ito tanggalin para mahugot na natin siya ng tuluyan. Okay? So kuha lang ako ng pliers ulit. Bababa ko lang ulit to. Kailangan lang yan ibaba. Ayan. Pag nababa na natin, pwede mo ihugutin. So ito, pagka natanggal nyo na, ito yung dalawang hose, itong mga bypass na to, no? So ito yung hose, maglalabas talaga ng coolant to. Ayan, makita mo. Ayan, maglalabas talaga yan ng coolant, normal lang yan, pero hindi dapat sobrang dami, no? Tapos ito din, yung kabila, yun yung nakakonekta dito sa part nito, tsaka itong part nito, no? Ayan, so makikita nyo, sobrang dungis, umuumo pa yung mga putik-putik, mga carbon, pero dito sa loob ng tape, yan, hindi naman sobrang nagagrasa, pero lilinisan na lang natin yung ulit mamaya. Okay, tingnan,
bubugahan lang din natin yan mamaya ng throttle body cleaner. So yan, linisin na natin to. Sobrang kapal ng carbon. So punta lang natin yung mga screws and mga bolts na tinanggal natin doon sa para makuha natin itong throttle body na assembly, no? So yan yung itsura nya. Wala lang natin yung pagkakasunod-sunod. So tinanggal ko muna yung lahat ng mga socket doon sa lalagyanan na to, and then after nyan ito yung sinasabi kong lagayin ng tatlo. Yan, ito, saka ito sa taas na. So yan, actually ito yan, itong dalawa na to, isa, dalawa, itong dalawa na to na 10mm, yan, ay dito yan nakalagay, no? Yan, saka dito. Tapos ito naman nakalagay yan dito. Okay, yan naman siya nakalagay. Tapos meron akong 12mm na niluwagan para lang maiusog natin at makuha natin yung magkaroon na yung leverage para matanggal tong buong throttle body. Ito naman tinanggal ko lang din yung nandoon sa pedal, no? Doon sa may gas pedal, yung cable, yung gas cable, para magkaroon ako ng pwesto. Tapos ito yung lagayan nung doon sa airbox, no? Yung mga yan, ito kasama yan, actually apat yan, apat para doon sa gas cable. Tapos yan tatlo para yan dito sa box naman, yung airbox. Pero bukod doon, syempre tinanggal na muna natin yung battery para safe yung lahat ng mga kailangan gawin. At lahat ng mga yun natanggal ko lang using this one. Ito yung mga, meron tayong 12mm, 10mm, tapos may ratchet tayo tsaka extension. Of course gumamit din ako nito pliers, no? At ito pang pihit. Sige, linisin na natin to. Yun pala, sa paglinis meron akong binili na CVT FI. Pwede rin naman siya actually pang throttle body cleaning, no? Pero usually ito ginagamit to sa mga motor. So ngayon ko lang testingin na gamitin to. Hopefully mapakintab natin or mapalinis natin, especially itong carbon deposit, no? Yung nasa loob, sobrang dumi niya na talaga. Kung nakikita nyo lang yung pinaka sa loob-looban, sobrang dilim, sobrang itim, ang daming carbon. So mag-spray na ako para actually yan, itong binili natin na CVT cleaner, i-spray lang naman yan doon sa paligid. Pero before that, tignan ko muna, baka tatanggalin ko rin din itong idle air control. Linisin ko na rin since nakabaklas na yung buong assembly. Sabay na natin. Tanggal na rin ito. Actually, yan. Kailangan mo lang itong dahan-dahanin, no, sa pagbaklas kasi meron siya dito parang maliit na papel, hindi ko alam kung tawag, plastic nito. Kailangan lang dahan-dahanin, pero kahit yung loob sobrang dumi na din. So pag manikit, wag nyo masyadong puwersahin, no, kasi pag natanggal mo yung itong pinaka parang papel dito or plastic na yan kasi yung nagko-compress ng gusto dun sa metal, no, ma-ensure lang na hindi siya sisingaw. So yan, mas mabubugahan na natin na maayos. Sobrang daming carbon deposit, tapos malilinisan ko na rin ito. Okay, so yun, tira tayo. So yun, kasi padumi. Padumi.
pusit sarap. Kaya dapat naka-mask tsaka ano pagka saka hindi masyadong nasa dahil pag tumama sa mata yan pati yan. Okay. Medyo pumuputi na ang bahagya. Natin yung kabilang side naman. Dumi. Tapos ito ko lang ang konti para pati yung butterfly niya linis. Ang dami ng namo, mga namo. Singit hindi natin naaabot. Pwede kang gumamit ng cotton so masungkit natin yung mga part na mga kanto-kanto sa loob. Ayan. Uy, maayos na yung kulay niya. Kanina parang pusit ah. Ayan. Okay, sobrang dumi oh. Solid. Ayan. Okay na. Tapos na ito. Papatuyuin na lang. Liwanag na yung mga lumalabas. No? Papatuyuin ko lang ng konti. Pinahin ko yung ibang part na so next, ito naman, linisin natin to since tinanggal na natin yung buong total body. Bugay na rin natin, sobrang itim ng carbon. Layo nyo lang sa mga mata nyo pagka nag-ano kayo, nagbuka kayo nito kasi ganyan, basic. Tapos dating gawin ulit tayo cotton buds yan, cotton buds. Lagyan natin yung mas ito. Lagyan natin bugahan ulit. Nahulog ka. Tapos na. Medyo puti-puti na siya. Ayun. Malinis na yung loob. Kitang-kita na. Kanina kulay ewan yan eh. Tapos dito sa likod. Ayan. Malinis-linis na siya.
Ang golden rule ng mga nagdi-DIY, kung paano nyo tinanggal, ano nyo rin ibalik. Ayan, kakapit lang natin ulit ito. Tapos make sure lang na align siya, pantay, bago nyo higpitan. Okay, so yung goods na yan. Tapos gamit ito ulit na so habang pinapatuyo, medyo madumi yung engine bay. So yung mga abot ko, lilinisin muna natin para at least pagka pina-engine wash, medyo bawas-bawas na yung mga yung mga dumi. Yan, yung mga singit-singit na yun. Linisin muna natin. So yun, balik na natin yung mga tinanggal natin kanina. Since yan, malinis na siya. Di hawak na mas maayos kaysa dun sa kanina nung binaklas natin. So yan, babalik na natin yung throttle body. So ganun lang, no, balik lang natin ulit yung dalawang hose. So ito, tsaka yung hose na yan, and then may mga butas naman yan, so makikita nyo, hindi kayo maliligaw, no? So pasok mo lang yan dyan ulit. Yan, pasok natin. Okay, pasok na siya, no? Pag napasok na siya, kailangan mo lang ulit ibalik yung sentro ng mga tinanggal kanina. So ito, hirap pag isang kamay kong gamit. Ayan, sabit mo lang ulit yan, lock mo yan, and then after that okay na dapat, no? So babalik ko lang muna sa gawin. Dito lang yung masigit, kaya makuha mo naman na yan, goods na yan. Ayan, hindi masigit na. Ang ginawa ko, ito, meron yung lagayan dito. So minulog ko lang ito, minulog ko lang yan ng konting-konti lang naman. Inilis ko lang lagi para magkaroon tayo ng persa. Tapos ayan, para pwede naman yung tanggalin, may clip lang naman yan dun. Ayan, pag natanggal na ito, mahigpit na din to. Itong bolt, mahigpit na, so pwede na natin ibalik to mga socket. So ayan, okay na lahat, no, na ibalik na natin yung mga dapat ibalik. Naigpitan na yung mga dapat naigpitan, mahigpit na to, okay na yung socket, nabalik na natin yung airbox, and then yung battery, naikabit ko na rin. So the rest siguro lilinisan ko na lang sa susunod na araw, pero mag-test muna tayo pag okay na yung ginawa natin na throttle body cleaning. Okay, so testing tayo, try muna natin. Okay, starting. Maingay pa yung belt kasi bagong palit lang yung belt, di pa naglalapat ng gusto doon sa mga groove niya, pero goods naman na. So meron ako next na issue, yung itong tawag dyan, airbag. Actually yung airbag na yan, kailangan ko nang palitan yung clock spring dito sa loob, pero doon sa ginawa natin na cleaning ng throttle body, mukhang goods naman lahat, no? Mukhang ibalik naman natin ng maayos ang mga dapat maibalik sa maayos. So yun lang, ang kilang siguro pagka magdi-DIY, huwag kang matakot na huwag kang matakot na subukan siya, kasi kaya naman siyang gawin, no? Basta alam mo lang kung para saan nagpa-function yung mga parts doon sa loob ng engine bay mo, at kailangan mo lang talaga siyang tiyagain. Yun yung mga kailangan gawin, no, pag nagdi-DIY. Tsaka ensure mo na matatandaan mo kung paano mo siya tinanggal, ganun mo lang din siya ibabalik, no? So yun lang, at nakakatulong ito, kagaya nitong video na to, makakatulong din siya. Kasi yung sa video, kung mayroon man ako nakalimutan na mga critical na part ng mga binaklas ko, at least pwede ko siyang balikan. Kaya ako lang din ginawa itong video na ito. Yan, okay tumakbo yung makina. So ang tanong, magkano yung ginastos para dito sa DIY na to? Ito lang, 150. Yan lang.
tapos konting tiyaga sa pag-set, no? So 150 lang. Tapos actually may tira pa to, so pwede ko pa magamit. Kung meron na kayong ganito, di wala na kayong kailangan gawin, wala na kayong kailangan bilhin pang iba. So kayang-kaya niyang gawin. Goods. Thank you.